Bago po tayo magsimula, shoutout po muna tayo sa 5 naunang mag-comment na sina Lodi Anisa Dico, Lodi Pablito Manla, Lodi Beda Bagay Jr., Lodi Linden Mark Kismundo, at Lodi Makhil Sherry Viez. Maraming salamat po sa iyong lahat. At kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-70 kabanata sa pagpapatuloy sinigaw ni White Heron na sino ba kayong mga demonyo? Mabilis naman tong tumalon sa ibaba. Sa harapan nila na pinagmamasdan nila. At sinabi nito na sa pagtingin ko sa mga kasuotan nyo. Kayo ba ay mula sa pamilyang Jaigal? Dagdag pa nito na diretsuhin ko na kayo. Wala kayong kinalaman dito. Kung iwan nyo ang bata, walang magiging problema kahit kaunti. Sinigaw ni White Heron na nagagalit na tumigil kayo. Anong karapatan niyong habulin ang isang inosente at mahina sa gitna ng liwanag ng araw? Sabihin niyo kung sino kayo. Napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na bakit pa siya nakikisali ng wala sa oras. Baka isipin pa ng mga tao na kamag-anak niya yon o kung ano. Dagdag pa niya na napaseryoso ng tingin na karaniwan na ito sa Murim. Siguro mga human trafficker sila o yung mga malulupit na tulisan na sumira sa pamilya niya. Pero kahit ganoon, batang babae ang pinuntirya nila, wala ba talaga silang dangal bilang mga mandirigma? Nabiglang sinabi naman ni Jaigal Sion na sa hitsura nila, mukhang hindi sila mga masamang human traffickers. Mukhang mga miyembro sila ng unorthodox na sekta. Sinabi naman ni White Heron na hindi sila mula sa masamang sekta. Kung ganoon, sino sila? Na napasabi naman ang ating bida na masasama. At naiinis siya at sinabi sa isip na mga bastos kayo. Matagal na nang ipinagbabawal ng langit sa hindi ortodoksong sekta ang human trafficking. Paano nyo kami magagawang sisihin para doon? Noong kapanahunan ko, hindi ko man lang tinitingnan ang mga bata o mga babae na karaniwang tao. Mga maliliit na isda lang sila. Hindi sila galing sa hindi ortodoksong sekta o kahit ano paman. Na sinabi pa nito sa kanila na hindi pa ito ang tamang panahon para makipag-away kami sa gitnang kapatagan. Makikita silang lahat na sinabi pa nito na kailangan namin ang batang iyan. Buwisit, ang hindi inaasahang pangyayari nga naman. Napahinga ng malalim ang ating bida at sinabi sa isip na nakatingin sa mga ito na. Kaya na sigurong harapin sila ni Deong Yeopiong mag-isa. Hindi ko na kailangang makialam. At pagkatapos sinigaw ng leader ng mga ito na patayin sila. Na mabilis na sumugod ang mga ito. Na mabilis naman naghanda sila. Seryosong napatingin si Chongsang. Na hinarang niya ang atake ng isa na sumugod sa kanila. Na makikita ang mabilis na pagwasiwas niya ng kanyang espada. Na nagawa niyang mapatalsik ito mula sa malayo. Lumipat naman kay Changwo na nilagyan niya ng enerhiya ang kanyang kamao na isusuntok niya ito. 3 kalaban ang nasa harapan niya na mabilis niyang pinagsusuntok ang mga ito na napatilapon pa ang sombrero ng isa sa hangin. Napangiti naman ang ating bida sa kanyang nakikita at sinabi sa isip na yung dalawang yon. Gumagamit ng mga teknik na nakamamatay mula pa kanina at totohanan ang laban. Gaya ng inaasahan, mahusay ko silang tinuruan. Napatingin siya sa kanyang gilid at sinabi pa sa isip na sa kabilang banda, si Deong Yeopiong. Nakikipaglaban siya doon sa dalawa. Na makikita ito na haharangan ang pag-atake sa kanya ng mga ito mula sa ere. Mabilis na nilagyan ang kanyang kamay na seryoso itong nakatingin sa kanila. At mabilis itong tumalon sa ere upang unahan niya ang mga ito na nagawa naman niyang patamaan. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip na tulad ng dati, hindi siya seryoso sa pakikipaglaban sa kanila. At ilang sandali pa ay nadagdagan ang kanyang kalaban sa harapan niya. Makikita si White Heron na sinasabi ng ating bida sa kanyang sarili na kahit sa mga sitwasyong ganito na maaari siyang mamatay. Dagdag pa ng ating bida na kaya ayoko sa mga taong mula sa Orthodox sect. Nabiglang tinamaan ang alalay ni Jaigal Sion sa katawan na ikinasigaw nito. Bumagsak ito sa lupa habang pinagmamasdan ng mga ito. At pagkatapos ay itinutok nito ang kanyang espada sa unahan. Kung saan na andoon si Jaigal Sion hawak ang bata na iniligtas nila. Mabilis namang winasiwas niya ang kanyang espada. Upang ang mga atake ng mga ito ay maharang. Kasabay nito ay tinamaan niya rin sila. Sinabi niya sa kanyang isip habang nagwawasiwas ng kanyang espada na masama to, hindi ako makalaban ng maayos habang pinoprotektahan ang bata. At nagulat siya nang may isang kalaban ang tumalon sa kanyang likuran. Mabilis namang gumalaw ang ating bida. At sinalubong niya ang sumugod sa likod ni Jaigal Sion. Makikita ang mukha niyang naiinis.
Na sinabi sa kanya ni Jegal Sion na maraming salamat sa iyo Taoist Jinmu. Tumugon ang ating bida sa kanya na buwisit, ang akala mo ba tinutulungan kita? Protektahan mo lang ang bata. At pagkatapos pinaikot niya ang kanyang mga kamay na ito ay nakita ni Jegal Sion. At napasabi sa kanyang isip na yan ang taiking dispersion art ng Wudang sect. At makikita ang kanyang ginawa ay umikot sa kanila na tinamaan ang mga kalaban. Na napasabi pa ang kanilang leader sa isip na hindi ako makapaniwalang bumuti ng husto ang sitwasyon dahil lang sa pakikialam ng isang tao. Dagdag pa nitong sinabi na mukhang mayroon silang isang mahusay na strategist. Dagdag pa nito habang mabilis na kumilos ang kasamahan nito na ako na ang bahala sa matanda, kayo na lang ang mag-focus sa pagkuha sa bata. At sinabi pa nito kay White Heron na pwede nyo namang ibigay na lang yung bata. Mukhang gusto nyo talagang mamatay. Dagdag pa nito sa kanya na parang isang martial master ka na sa level ng iyong power key. Dagdag pa nito na ayos lang, mamamatay ka pa rin. Na seryoso lang nakatingin sa kanya si White Heron. Makikita ang langit na mapapakinggan ang labanan nila. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni White Heron, ngunit hindi ito tumama na mabilis na iwasan ng kalaban. Nagulat siya at napasabi na mabilis siyang nakaiwas. Dagdag pa niya sa isip na nalintikan na. At isang palad ang ititira sa kanya nito sa katawan. Ngunit mabilis rin niya itong naiwasan. Pinagmamasdan niya ito at sinabi sa isip na ang martial art na namang ito. Ayon sa pagkakaalam ko, mas mahusay talaga ako sa sining ng pakikipaglaban. Pero, binabawi niya ang pagkakaiba namin sa kakayahan sa pamamagitan ng pagiging mas mabilis ng isang hakbang. Dahil walang babala bago siya umatake, hindi ko man lang masabi kung kailan siya susugod. Dagdag pa niya habang napangiwi ng muka na anong klaseng martial arts ba kasi ang gamit ng walang hiyang ito. Habang nakikipaglaban naman ang ating bida mula sa malayo napansin niya ito at napasabi sa isip na yon ba ay na mabilis siyang sumugod kung nasaan si White Heron na may kakaibang reaksyon ng muka. Nagulat ang kalaban nang makita niya ang ating bida na naglagay ng enerhiya sa kanyang kamay. Nasinigaw niya dito na pagmasdan daw niya ang gagawin niya. Nagtatakang mabilis naman inilagay ang palad niya sa kanyang harapan. Na makikita na nilampasan niya si White Heron na magkakatamaan sila ng palad na makikita ang impact sa hangin na napasigaw pa ang kalaban na nakakabwisit ka. Paano mo nagagamit ang motionless force? Sa sagupaan nila malakas itong napatalsik sa gilid ng malaking bangin. Na makikita ang muka ng ating bida na napangiti na lang sa kanya. At sinabi sa kanya na ngayon, pwede na ba tayong mag-usap sandali? At dito na po nagtatapos ang ika-70 kabanata. Ika-71 kabanata. Sa pagpapatuloy. Sa lakas ng ginawang atake ng ating bida makikita ang lupa ay nagkabitak-bitak at ang pinagtalsikan ng kalaban ay nabasag. Tinawag siya ni White Heron na nagtatakang sinabi na ikaw. Sinabi sa kanya ng ating bida na dapat sana'y lumaban ka na nang may balak pumatay mula pa sa simula. Pinaglalaruan ka lang dahil sinusubukan mo lang silang pigilan. Sinabi pa ng ating bida sa kalaban na hoy, tigilan mo na yan at tumayo ka na. Marami akong itatanong sa'yo. Tumingin ito sa kanya at sinabi na ikaw. Paano mo nagagamit ang motionless force? Tumugon sa kanya ang ating bida at sinabi na motionless force o ano pa man yan, kilala mo yung matandang lalaki na naroon sa Moonless Pavilion. Diba? Pinaputok ang mga daliri sa kamao at sinabi pa niya na may kailangan lang ako sa kanya. Sino ba ang walang hiyang matandang iyon? Sabihin mo lang sa akin. Makikita ang kamao niyang pinapaputok na sinabi pa niya na mas kaunti ang aabutin mo kung magsasabi ka. At sinabi nito sa kanyang isip na sa Moonless Pavilion ang taong namumuno sa misyong iyon ay si Great Wolf. Siya ba ang tinutukoy niya? Tumingin sa kanya ito at sinabi na gaano karami ang alam mo tungkol sa amin. Habang naglalakad ang ating bida papunta sa kanya sinabi niya na ako. Wala naman akong alam. Pero simula ngayon, sisimulan ko na kayong imbestigahan. Tumayo ito na nanginginig ang katawan dahil sa pinsala na ginawa ng ating bida at sinabi sa isip na putsa. Hindi ko alam na may ganyang tao sa pamilyang Jegal. At itong taong to. Kasing lakas ng matandang nakalaban ko kanina. Dagdag pa niya sa isip habang malapit na ang ating bida sa kanya na ang nakakagulat, alam niya ang motionless force. Sino ba talaga siya? Pinagpapawisan nito na sinabi pa sa isip na hindi sapat ang lakas ko para umatake ng biglaan at patayin siya.
At kahit tumakas pa ako, masyado nang malala ang mga natamo kong pinsala sa loob. Aabutan din niya agad ako. Sa ganitong kaso, na inilabas niya ang kanyang sandata. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na wala nang atrasan ito, lalaban na lang ako. Sinabi sa kanya ng ating bida na, "Hoy, bakit ka lalabas ng sandata?" Dagdag pa ng ating bida na, "Ngayong binunot mo na yang espada, hindi na kita basta-basta mapapakawalan." Na hinawakan niya rin ang kanyang espada. At habang binubunot niya ito, masayang sinasabi niya na ako na mismo ang haharap sa iyo. Dapat kang magpasalamat. At pagkatapos niyang magsalita, mabilis siyang sumugod sa kalaban. Na ikinagulat nito nang mabilis siyang napunta sa kanyang harapan. Nakangisi siya habang winawasiwas ang kanyang espada. Ngunit mabilis itong naiwasan ng kalaban na tumalon sa ere. Mabilis namang sinundan siya sa ere ng ating bida at muli na namang hinampas ang kanyang espada dito. Nalalaki ang mga mata nito na sinabi sa kanyang isip na paano nangyayari ito. Hindi ko akalaing gagamitin niya ang motionless force ng ganito. Patuloy sa pagwasiwas ng espada ang ating bida sa kanya, sinasabi pa nito sa isip na wala siyang tiyak na landas ng espada at walang simula ang porma. Basta na lang akong nilalamon ng lakas niya habang ginagaya ang espada ng walang awa at tinatamaan ang mga butas ko. Na makikita ang mata ng ating bida na nakatingin dito habang hinahampas ng mabilis ang kanyang espada. Ang walang simula ang porma ay ang aksyon na ginagawa ng mga tao bago nila gamitin ang isang partikular na teknika. Mula sa itaas sinabi ng ating bida na ngayon, dahil binigyan kita ng pagkakataon na magsaya sa magandang palabas sa pamamagitan ng pag-enjoy sa aking sining ng paggamit ng espada. Gagawin ko lang ang sapat para hindi ka mamatay. Nagulat ang ating bida sa kanyang nakita. Na makikita na bigla itong nawala ng malapit ng tamaan ito ng kanyang espada. At ilang mga karayom ang nagbagsakan sa harapan nito. Napadistansya siya habang sinasabi na, "Grabe, gumagamit ka ng lihim na armas tapos may lason pa. Ibig sabihin nito na kaya mong gamitin ang mga malupit at maruruming galawan." Napasabi naman ito sa isip habang makikita ang lason sa katawan nito na nalintikan na. Yung lason na itinago ko. Pumasok sa sugat ko. Dagdag pa nito habang makikita ang mata na mas lalo na akong nawalan ng pag-asa ngayon. Mabilis itong sumugod na sinabi pa sa kanyang isip na isasama ko rin siya sa pagkamatay ko. Mamatay tayong dalawang magkasama. Nakatayo lang ang ating bida habang hinihintay itong makalapit sa kanya. At tumingin ito ng seryoso at sinabi sa kanya na, "Sa palagay mo ba, ako ay mamatay ng kasama mo, walang hiya ka?" Na makikita ang kanyang espada na naglabas ng enerhiya. Na ito ay pinagapang sa lupa kung saan tumatakbo ang kalaban. Inangat niya ang espada kasabay nito ang enerhiya na gumapang sa lupa ay tumama sa kalaban. Na ito ay nahati sa dalawa sa lakas ng atake niya. At sa lakas nito lahat ng nadaanan ay nawasak na sinasabi niya na pareho lang ba ito. Na tinatawag niya itong Lunar Vengeance Spirit. At pagkatapos makikita ang bakas ng kalaban sa lupa at ang bangin sa likod niya ay nahati. Sinabi pa niya na kailangan ko sanang makakuha ng impormasyon tungkol sa matandang yon. Pinatay ko siya dahil masyado siyang nagmamalaki. Na napahawak sa ulo ang ating bida habang napanganga si White Heron na hindi makapaniwala sa kanya. Na makikita ang mga kasamahan nito na nakabulagta sa lupa na tila wala ng mga malay. Tinapik ng daliri ni Jegal Sion ang isa at sinabi na lahat sila ay pinigil ang kanilang kamalayan. Dagdag pa niya habang nakatingin sa mga ito na ngayon ko lang napansin. Yung namatay lang ang nagsalita sa kanila. Ano kayang ginamit nila para kontrolin ang iba? Sa tingin ko, kailangan muna natin silang pabagsakin at arestuhin lahat. Sinabi naman ni White Heron na talagang kakaiba silang grupo. Sumagot si Jegal Sion na, "Oo, ngayon ko lang narinig ang mga taong katulad nila." Na tinatali naman ng alalay niya ang mga ito. Napatingin siya sa bata habang pinagmamasdan ito ni Changwo na sinabi sa isip na siya ang pakay nila, kaya posible na may alam siya. Tinapik niya ito sa likod habang nambinginig ang buo nitong katawan, sinsabi na, "Bata, alam mo ba? Na hindi na niya ito itinuloy nang makita niya ang kalagayan nito." Na tila wala sa sarili at pinagpapawisan. Na sinabi pa sa isip ni Jegal Sion na posible bang nagka-aphasia siya. Baka ito ay sanhi ng labis na pagkabigla. At pagkatapos sinabi niya sa bata na okay lang iyan. Ayos na ang lahat ngayon. Sinabi naman ni White Heron nang makita niya ito na ang bait ng batang Jegal na yon. Huminga ng malalim ang ating bida at sinabi na, "Lintik, kalokohan yan."
At tumingin sa kanya si White Heron at sinabi sa kanya na astig ka pala talaga, isang Crescent Power Key, ang tagal ko nang nabubuhay. Pero ngayon ko lang iyan nakita. Sinabi sa kanya ng ating bida na tumingin sa gilid na huminga ng malalim na hindi mo rin ba kaya yan. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi sa kanya ni White Heron na mukhang may alam ka tungkol sa kanila. Tumugon ang ating bida na mukhang mas maraming alam ang Windless Beggar tungkol sa kanila kaysa sa akin. Na napaturo ng daliri ito sa langit at sinabi na ngayon ko lang naalala. Nabanggit mo dati na kilala mo si Big Brother Sobang, di ba? Na napasabi sa isip ang ating bida na Big Brother. Hindi ako makapaniwala na ang mga nakakasukang taong ito ay nagkakasunduan. Ito na siguro ang pinakamasama. At napaisip si White Heron na sinabi na kung si Big Brother Sobang ang humahabol sa kanila. Ibig sabihin, hindi lang basta human traffickers ang mga yon. Sa ganung kaso, hindi sila dapat ibigay sa gobyerno, kundi sa Murim Alliance. Dagdag pa niya na pero ano nang dapat nating gawin? Maraming bihad, at hindi rin pwedeng basta-basta lang natin silang talian at isama kung saan. Lumapit si Jegal Sion at sinabi sa kanya na naglakad na tayo ng 10 araw mula Yichang. Mas mabuti sigurong humingi na lang ng tulong sa isang malapit na sekta, kaysa dalhin pa sila roon ng direkta. Namangha ito sa kanyang narinig kay Jegal Sion. Sinabi pa nito sa kanya na para masuri ang kanilang mga bakas at malaman kung saan naganap ang mga pagpatay, mas mainam na humingi ng tulong sa Beggar Sect dahil kilala sila sa pagtunton. Dagdag pa nito na pero dahil ganito karami ang mga tao, kailangan nating ipagbigay alam ito sa pinakamalaking sangay ng Beggar Sect sa lugar na ito. Dahil kakailanganin ng maraming tao para imbestigahan ito, kailangan din natin ng pahintulot mula sa punong sangay. Na makikita ang ating bida na tila hindi nakikinig na nakatingin lang sa gilid. At nagulat ang ating bida nang nakatingin sa kanya si Jegal Sion na sinabi niya na ano yun? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ngumiti ito sa kanya at sinabi na narinig ko kasi nakilala mo raw si Windless Beggar. Naisip ko lang baka may koneksyon ka rin sa Beggar Sect. Tumawa ng malakas ang ating bida at sinabi sa kanya na baliw ka ba? Hindi ko sila kilala. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na wala akong balak, na papayag na utusan mo ako. Hindi ako makikialam sa mga bagay ng Beggar Sect. Nabigla namang sinigaw ni Changwo sa kanya na Master Uncle, hindi kaya makatulong ang token na ibinigay sa iyo ni Windless Beggar noon. Na nagulat naman si Chongsang sa kanyang sinabi pati na ang ating bida na sinabi pa sa kanyang isip na ikaw na maliit na walang kwentang baboy na walang hiya. Na siya ay napaiyak na lang sa kabubuhan ni Changwo. At dito na po nagtatapos ang ika-71 kabanata.